Ito yung sunod, mga kababayan, Sara, impeachment. Reaksyon ni BBM. BBM nag-react. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Naku, magagalit naman mga DDS dito. Mga kababayan, bakit? Sasabihin na naman nila ito. Sumasawsaw na naman si Marcos Bangag. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Yung reaksyon ni PBBM sa impeachment ni Sara bukas. Pakinggan natin ha. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, mainam na humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte para sagutin punto por punto ang mga aligasyon sa kanya. Itinanggi ng Pangulo ang paratang na may selective justice sa kanyang kampanya kontra korupsyon mula nang isiwalat niyang flood control scandal. Narito ang aking pagtutok. Magsisimula na bukas ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pinaharap ng impeachment court si VP Sara Duterte sa trial pero hindi pa malinaw kung anong desisyon ng kanyang kampo, natanong ang Pangulo. Bilang tumayong Senator Judge sa impeachment trial, dinooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Makakatulong ba kung haharap sa paglilitis sa mismo akusado? Of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. That's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist. Diba? Simple lang yan eh. Mga kababayan, imposibleng hindi pa rin magets ng mga DDS. Magagalit na naman ang mga DDS nito. Naku, Diyos ko mga kababayan, pagpipiestahan na naman nila ito. Alam ko na isagot dito ng mga DDS eh. Alam ko na isagot dito. Yung BIR tax nyo, bayaran nyo. Babalik nila yan, kakalkalin nila yan. Kasi sumagot si BBM, kung ako, haharapin ko yan. Ang ibalik nila, ay bakit hindi nyo hinarap noon yung mga ill-gotten wealth, yung mga BIR taxes, gaganon yan. Tapos, pag binira ng BBM vloggers, absuelto lahat sila sa tax. Walang ill-gotten wealth, walang tax na babayaran kasi absuelto sila sa Sandigan Bayan. Mga kababayan, alam ko ang isasagot ng mga DDS dito. Kayo nga, hindi nga kayo nagbabayad ng tax. Yung mga kapanahunan pa ni Kupong-Kupong, ibabalik nila yan. Bakit? Kasi nga bumuelta si PBBM kay Sara. If I were Sara, haharapin ko yan. Simple lang yan eh. Kung wala kang ninakaw, kung hindi ka sangkot sa katiwalian, wala kang itinago, harapin mo. Kung wala kang kasalanan, hayaan mong kalkalin, hayaan mong buksan. Open ka dapat, free. Free to open para makita ng sambayan ng Pilipino na malinis ka, wala kang ginawang mali, hindi ka nagnakaw, para sa 2028 manalo kang presidente. Simple lang yan mga kababayan eh. Alam niyo ito mga kababayan, yung impeachment ni Sara, ganito yan. Alam naman natin na 2026 nag-declared na si Sarang tatakbong presidente. Ngayon lang, ngayong taon na to. 2028 pa po ang eleksyon ng presidential election. So, alam mo malaking points yan para si Sara automatic manalo. Malaking points yan. Una, kung ako kay Sara, kung alam ko sa sarili kong wala akong tinatagong mali, wala akong tinatagong pagnanakaw, hindi ako sangkot sa pagnanakaw, wala akong ginawang pagnanakaw, wala akong ginawang kasalanan, wala akong katiwalian, open ka dapat. Open. Hayaan mong kalkalin ng mga house prosecutors yan. Hayaan mong kalkalin ng mga senator judge yan. Pag dumating ang punto na ang kanilang kinalkal walang makita, malaking puntos yan, Sara. May possibility pa kahit sinong bumangga mo sa 2028 hindi mananalo. Bakit? Linis ka eh. Ang tanong ngayon, kung gagawin mo ba yan? Malaking puntos yan. Alam niyo mga kababayan, malaking puntos yan. Diba, Ma'am Ganing Archola, Sir Kenry? Malaking puntos yan. Bakit? Kung alam niyo sa sarili niyo at alam ni Sara na wala siyang kasalanan, hayaan niyang kalkalin. Kung alam ni Sara sa sarili niyang malinis siya, hayaan niyang buksan.
Pagka binuksan yan ngayon at hindi na patunayan na si Sara ay nagnakaw, may katiwalian, pagbulsa, korupsyon, malinis siya, malaking puntos yan. Pero ang tanong, kaya ba ni Sara? Hindi nga humaharap eh. Kapag wala siyang kasalanan dyan, alam nyo ba? Ang laki ng puntos niyan. Kahit pa si Leni Robredo ang kakalaban sa kanya sa 2028, hindi mananalo si Leni. Pag napatunayan ni Sara at ng grupo niya na malinis at inosente siya. Ngayon pa lang, dapat siya na yung maghamon. May pasabi-sabi pang bloodbath. Nung inumpisahan, ayaw nga pabuksan yung BIR box eh. Di ba? May pahamon na, I want bloodbath. Potang ina, yung bilat mo. Anong bloodbath? Ang ina, nung ano na. Inutusan pa si Chis Escudero na i-archive. Tapos bunta pa ng Korte Suprema para sabing unconstitutional. Ina. Akala ko ba bloodbath? Kaya nga sabi, mga kababayan, ni Ted Filon. Ito tingnan nyo reaksyon ni Ted Filon, mga kababayan. Ted Filon, Sara, impeachment. Ito mga kababayan. Impeachment. Ito. Itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho. Kung mag-resign po si VP Sara, sa ganong sitwasyon, mag-resign siya. Dalawang senaryo, mag-resign siya before kayo magbotohan sa plenaryo. Kumbaga, Hindi ito mga kababayan. Itong si Sheriff Abby Andres, kung ikaw, si VP Sara, ano ang mga options mo ngayon? So pagbutihin nga po ang Kung ako si VP Sara. depensa Oo. and ngayon, yung options mo dito sa mga nakaupo na mga senador. Alright? Ito na po ngayon at ready na. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriyahan ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Alam niyo, sa totoo lang, maskin si Sara nag-explain na, wala pa ring kwenta. Bakit? Ang impeachment niya ay patungkol sa irregularity sa paggamit sa kanyang confidential fund. Parang ano lang yan parang tinanong siya sa anong masasabi mo sa pandesal. Kung ako tanongin nun, ang pandesal ay yan po yung araw-araw na nagbibigay buhay sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Wala kang pambili ng wala kang pambili ng masasarap na pagkain. Siyempre, pag umagahan, yung tipid ka, pandesal, sausaw sa kape. Yan yung buhay ng Pilipino Dapat ganun ang sagot. Si Sara iba Ang pandesal, hindi ordinaryong palaman yan. Paano naging palaman ang pandesal? Ang palaman ko sa pandesal, yung cheese whiz ba? Haluan natin ng daing tuyo sa Bisaya. Pagkaalam ko yung daing binabad sa suka, yun na may bawang at paminta Tapos paano naging tuyo sa Bisaya? Saan kayo nakakita tuyo ginawang palaman sa pandesal? Putang ina, pagkagat mo ng alat nun, anong kwentang pandesal yun? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, si Sara, tama nga ang sabi ni Jose Claire Castro. Si Sara Duterte, kapag ka nagsalita yan na walang script, nagme-meltdown. Kailangan may teleprompter. Kailangan mayroong script. Bakit? Kung wala noon, hindi niya alam sumagot. Kaya kapag ka iyan ang naging presidente ng Pilipinas, putang ina, saan kaya tayo pulutin? Sa totoo lang mga kababayan, ang hirap. Paano kung kaharap mo mga British accent na mga world leaders? Paano kung ang makaharap mo ay mga Chinese na halos hindi mo maintindihan mag-English katulad ng Singapore, Vietnam, Thailand na mga leaders? Kapag ka nag-English yan, kinakain yung letra. Anong sasabihin ni Sara? Sorry, I don't want to answer. Next, please. Ganon. Putang ina, kababayan. Kaya sabi nga ni PBBM, kung ako, mas mainam na humarap sa impeachment trial. Continue natin, mga kababayan, yung reaksyon ni PBBM kay Sara.
over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing. Mag-iisang taon na mula nang bigkasin sa kanya ikapataso na ang mga katagang mahiya. Di ba? O, kahit daw mag-advise ang mga lawyer na hindi siya humarap, pero kung ako, haharap ako. Kung wala kang ginawang kasalanan. Kung wala kang ginawang katiwalian. Pero kung nagdadalawang isip kang humarap at maghanda ka ng 16 na abogado, alam na this. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang tanungin ang 1 plus 1 equals 2? Yeah, kayong mga DDS na nanonood sa akin ngayon, sorry to say linggo ngayon. Wala dapat tayong galit sa kapwa natin Pilipino. Kasi kahit DDS kayo, kahit tanga kayo, kahit bobo kayo, Pilipino pa rin kayo eh. Yeah? Isa lang ang masasabi ko. Just try to think of it. Kung alam ninyo sa sarili ninyo na si Sara Duterte ay walang ginawang kasalanan, bakit? Bakit ayaw? Bakit ayaw niyang humarap? Di ba may kasabihan tayo, kahit grade 1 mga kababayan, kahit grade 1, simple as that. Halimbawa, grade 1 ka, yung classmate mo nawala ng ballpen. Tapos nakita nung kasama mong classmate na ikaw yung kumuha. Sasabihin mo pa ba na hindi ikaw ang kumuha? Kahit may ebidensya na? Sasabihin mo pa rin ba na wala kang kinuha kahit may nagturo na? Tapos pag kinalkal ang bag mo, ang sasabihin mo, isumbong kita sa mama ko kasi pinagbintangan niyo ako. Ganun ba yon? Kahit nandyan na yung teacher, binuksan na yung bag mo, anong gagawin mo? Imbis na payagan mong buksan, anong ginawa mo? Tumakbo ka, kinuha ang bag at umuwi. Ganon ang style ni Sara eh. Halimbawa, si Sara nagnakaw ng ballpen sa kanyang kaklase. Yung isa niyang kaklase, nakitang siya ang nagnakaw nasa loob ng bag. Pero ang sagot ni Sara, walang ganun, hindi po ako ang nagnakaw. Ngayon, nagsumbong ang classmate niya na ninakawan niya ng ballpen sa teacher. Ayon, pumunta na ang teacher para bubuksan ang bag. Imbis na pumayag si Sarang buksan, anong ginawa? Kinuha ang bag, tumakbo, lumabas at umuwi. Ganun yun mga DDS. Kung alam mo sa sariling hindi ikaw ang nagnakaw ng ballpen ng classmate mo, bakit di mo hayaang buksan ng teacher mo para malaman? Si teacher na ang maghusga kung nagnakaw ka ba talaga o hindi. Diba? Pero nung ginawa ni Sara, sinara ang bag, tumakbo, umuwi. Lumipat ng school. Dahil lang sa ballpen. Sirang-sira na yung pangalan niya sa classroom nila. Lumipat ng school. Pagdating nila ng high school, elementary yun Pagdating nila ng high school, nagkita sila sa isang school, high school. Inasar siya ng inasar. Magnanakaw ng ballpen, Anong sagot ni Sara? Banda ka sa akin. Sumbong kita sa mama ko, kukuha ako ng 16 na abogado. Para hindi nyo ko mabuli ng ganyan, meron kaming abogado marami. Diba? Sabi ni Sara yan, skin me alive. Alam nyo, hindi naman talaga budget ang kanilang tirada sa akin, kundi ang impeachment. Diba? Ganyan yan Hindi naman talaga ballpen ang binato nila sa akin, kundi gusto lang nila akong durugin. Gusto lang nila akong sirain. Diyos ko, nakita ka nang nagnakaw, itatanggi mo pa. Tapos irarason mo, sisiraan ka lang. Gusto kang durugin. Kasi una, mga kababayan, ganito. Anong rason para sirain si Sara? Sige, ganito mga kababayan. Anong rason para sirain si Sara ng mga taong nag-akusa sa kanya sa impeachment? Una, kung pagalingan lang bilang politician, wala naman siyang achievement. Bakit siya sisiraan? Pangalawa, hindi naman ganun kalakas si Sara para siraan at kainggitan siya. Pangatlo,
Anong mapapala ng mga politician? Bakit siraan ka nila? Kasi kung sasabihin mo na kailangan kang siraan, kailangan kang pagkaisahan para mapatanggal ka sa posisyon, para saan? Sinong mag-aasam ng vice presidential position? Diba? Ito mga kababayan, vice president si Sara ngayon. Ang sabi niya, gusto lang nilang sirain siya. Hindi talaga ang budget, hindi talaga ang pera, kundi ang impeachment para siraan siya. Ang tanong, una, sinong may gusto sa posisyong vice president? Kung ako, doon na lang ako sa president. Bakit ako maghahabol sa posisyong vice president kung ang president naman ang pinakamataas na posisyon? Pangalawa, kung sisirain ka dahil magaling ka, saan banda? Na? Pangatlo, kung sinisira ka dahil marami kang followers, putang ina, hindi mo nga napanalo yung mga senador mong Duterte. Dalawa nga lang nakarga, si Bato lang at Bongo. Asan yung iba? Diba? Ipagrally nga ninyo, hindi nga kayo aabot kung hindi kayo sasanib sa Iglesia ni Cristo eh. Diba? Ganun lang yan mga kababayan. So, paano nangyari na sinabi ni Sara, hindi naman talaga yung budget ang dahilan. Yung impeachment para sirain ako. So, bakit ka sirain? Anong meron sa'yo? Ginto ba yung poke mo? Diba? Kasi kung sasabihin sinira ka dahil malakas ka, putang ina, hindi mo nga napanalo yung 10 senador mo, dalawa nga lang nakarga, si Batos Bongo lang. Kung sasabihin mo na magaling ka, putang ina, paano magaling yung nagbubulot ng basura sa bundok? Nagtatanim ng puno, paano mo papakinabangan? Yun bang mga lumpo? Pag nakita yung tinanim mong puno, nawala yung pagiging lumpo? Yung mga Pilipinong naghihirap, walang tirahan, pag nakita yung tinanim mong puno, nagkaroon ng bahay, tag-inang yan. Tapos sabihin mo magaling ka dahil sa libro. Putang ina, kung yung batang natutulog sa lansangan na walang bubong, walang higaan, pag nabasa yung libro mo, nagkaroon ng mansyon. Yung mga matatanda, yung mga matatanda na kailangan ng maintenance, pag nabasa yung libro mo, mali-mali ang grammar, magkaroon ba sila maintenance? Di ba hindi naman? Yun bang mga lumpo, pag nabasa yung libro mo, nakakatakbo? Kaya paano mo sabihin na sinadya nilang impeachment para siraan ako? Putang ina. Mga kababayan, simple lang yan. Diyos ko naman. At saka kung sinisiraan siya dahil sa posisyon, putang ina kung ako, bakit ko maghahabol sa posisyong vice presidential position kung meron namang president na mas mataas? Putang inang yan. Ay nako. Kaya hindi rason yan eh. Hindi rason na sabihin niya na sinisiraan siya dahil gusto siyang pabagsakin. Putang ina, matagal ka ng bagsak, Sara. Huwag mong linlangin ang taong bayan. Tigilan yung pag-gaslight ninyo. Ginagaslight ninyo yung taong bayan, nililin lang ninyo. Pinagplanuhan ka dahil gusto kang pabagsakin. Putang ina, ba't ka pabagsakin? Matagal ka ng bagsak. Pag nagrally nga kayo, hindi nyo nga napuno yung isang entablado eh. Kung hindi kayo sasanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya tignan ninyo si Robin at si Amy, nagpumilit umakyat kahit ulan. Diba? Diyos ko. My God. Continue, mga kababayan. Kayo, matagal nagpasimula sa blood control scandal. Ngayon nalalapit na ang kanyang ikalimang sona. Natanong ang Pangulo kung nasa ng laban kontra korupsyon. Kung sapat na bang nagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga may sala. I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. Ang tinutukoy ng Pangulo ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang direktang pinangalanan. And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. Diba? Iniwan ni Digong yung mga basura. Iniwan ni Digong yung mga tinapay na kinagatan niya. Si BBM ang tagawalis at tagapulot. Yung mga tinapay na galing sa korupsyon. Yung mga tinapay na pinambili galing sa kickback. Iniwan niya lahat yun kasi syempre hindi naman siya nag-iisip ka masasayang ba yung mga tinapay na yun. Hindi siya nag-iisip. Bakit? Galing sa nakaw yun eh. Kaya hindi naman siya nagpagod, kickback lang naman yun. So si PBBM ngayon yung nagsandok,
Si PBBM ngayon yung nagbutas ng lupa para ilibing yung mga nabulok ng tinapay at mga nalata para hindi malanghap ng mga Pilipino at hindi magkasakit. Totoo yan, mga kababayan. Si PBBM lahat ang nagsalo sa kabulastugan ng Duterte administration. Totoo po yan. Imposible naman sasabihin ngayon ng mga DDS na walang mali si Digong nung siya ang naging presidente. Putang ina. Hindi ko talaga masasabing walang mali si Digong nung siya ang naging presidente. Una, biruin mo, inamin mismo ni Digong sa kanyang press conference at inamin mismo ni Digong na ang Pogo ay illegal. Pero bakit ginawa niyang legal? Ang isabong hindi niya pinahinto kasi nagbibigay ng malaki. Bakit hindi niya pinahinto? Napakadami ng Pilipino ang nawawala. Tapos sasabihin niyo malinis. Pangalawa, yung West Philippine Sea, usaping West Philippine Sea, usaping soberanya. Kung walang ginawang mali si Digong, bakit ngayon galit na galit ang China na pumasok ang mga Coast Guard sa lugar natin sa West Philippine Sea? Di ba? Lahat ng yan nangyari sa panahon ni Digong. Tapos sasabihin niyo walang mali. Maitanong ko lang, yun bang proyekto ni Digong na build? Asaan na po yun? Yung mga pabahay na puro bubong, walang bintana, walang pinto, nasaan na? Yung mga pugon na pinambili, yung tren, pinamili, wala pang reles, puro butas, puro may tagas. Kita nyo yan? Anong nangyari? Yung mga pinagawa niyang build, di umano, nasaan na po yun ngayon? Magbigay kayo ng isa. Ituro ninyo. Yun bang tulay si Isabel ang bumagsak? Yun na ba yung build? Yung reles ng tren doon sa Bicol na tumagilid, doon sa may sapa? Yun na ba yung build? Tapos sasabihin nyo, walang mali. Nung panahon ni Digong, nalinlang lang kayo dahil sa si Digong ay isang magikero. Ang ating presidente noong 2016 hanggang 2022 is joker. No? Si Digong, kumbaga, sa baraha yan, si Digong po yung pakapin. Siya yung naging presidente na hindi ko alam na pinuri, iniiyakan, pinasalamatan, na kung i-check mo isa-isa, puro palpak naman. Totoo naman talaga, mga kababayan. Nagulat nga ako may umiyak, may pumuri, may nagpapasalamat. Tapos pag tinanong mo, saan ka nagpapasalamat? Kasi maganda ang aming bansa, walang gulo. Paano magkakagulo kung panahon ng pandemic, lahat ng tao nagtago? Lahat ng tao walang labas. Diba? Ang linis nung panahon ni Digong, putang ina, paano hindi malinis? Lahat tayo walang pasok, walang trabaho. Nasa bahay lang. Noong panahon ni Digong, walang gutom. Putang ina, laki ng utang eh. Akala niyo yung mga ayudang pinamigay niya nung pandemic, hindi niya utang yon? Yan yung resulta ng 14 trilyon na iniwan niya na sinalo ni BBM ngayon. Ang panahon ni Digong, hindi naghirap ang Pinoy. Paano ka maghirap kung 14 trilyon ba naman yung utang na iniwan? Saan ba mapunta yung 14 trilyon na yan? Kahit pandemic may makain. Utang inautang nga yun. Sinong nagbayad nung inutang niya? Si BBM. Nung panahon ni Digong, walang pollution. Paano magkaroon ng pollution? Lockdown. Noong panahon ni Digong, walang adik. Paano magkaroon ng adik na ultimo bungal, may tato, payat, ng pagkamalang adik, patay. Paano pa yung adik na totoo? Ultimo nga matanda na natulog sa lansangan, walang normal na pagkain, matirahan, binatay. Bakit? Kasi payat, may tato, bungal, lubog ang mukha, luwa ang mata. Bulok ang ngipin, adik, patay. Di ba? Alam nyo, nung panahon ni Digong, ang mga yumayaman sa DPWH, yung mga subdivision, magugulat ka nga, yung kalsada, DPWH ang gumawa, pero pumasok sa isang subdivision, phase 1 to phase 5. Yung loob ng subdivision, DPWH ang gumawa ng flood control. Pero pag nakabenta ng house and lot, nandun sa kumpanya nila, hindi ang gobyerno ang kumukubra. Wala akong pinangalanan, bato-bato sa langit. Baka naman sa Las Piñas banda yan.
Na? Yan yung mga yumayaman. Ay, nako. Malaman naman natin yan pag nagsalita na si Madriaga eh. So yun lamang po mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Hindi ko po masyadong habaan mga kababayan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat.